Hi guys, so yan po si Chuyang. Isa po siyang Korean mukbanger YouTuber na may 10 million subscribers. At dahil sa 10 million subscribers na yan, isa po siya sa pinakasikat sa Korea. So inamin po ni Chuyang na siya po ay inaabuso ng kanyang boyfriend kasi po natatakot po siya. Meron po kasi nagbabanta sa kanyang buhay o kaya nananakot sa kanya. Meron pong 4 na YouTuber sa Korea na nagwa-blackmail po sa kanya na kapag hindi po niya bigyan ng pera ay i-expose po yung kanyang sekreto. So ito nga po yung kanyang malaking sekreto. Inaabuso po siya ng kanyang boyfriend. So, ang boyfriend na ito ay nanakit sa kanya dati pa. Nalaman niya na violent ang boyfriend niya. Gusto niya makipag-break sa boyfriend niya. Kaso, binakmail sa nito at sinabi nito na nire-record dito ang mga intimacy nila na kapag makipag-break si Chuyang sa kanya ay i-expose niya ito. So, sa takot ni Chuyang, hindi na siya nakipag-break sa kanyang ex-boyfriend. Kasi ito si ex-boyfriend, piniwarsa siya na gumawa ng YouTube, mga mukbang at kumain ng kahit na anong pagkain na sandamakbak na sobrang dami. Kaya kung napapanood niyo yung video ni Chuyang, ang dami niyang kumain. Kaya sobrang payat niya, sobrang liit niya. Malakas siya kumain. Kasi lahat pala yun guys, for how many years na naging YouTuber siya, mukbanger siya, piniwarsa lang pala siya guys dahil sa pera. So, pinitirahan siya ng kanyang boyfriend. Ang share na nakukuha ni Chuyang sa kanyang kita is only 30%. At 70% naman napupunta sa kanyang boyfriend. So kung makikita niyo si Chuyang, masaya sa kanyang YouTube, nakangiti, pero hindi niyo alam na meron pala siyang pinagdadaanan. Ultimo siguro sa pamilya niya, sikreto niya ito, hindi niya ito sinasabi. So meron din mga kumakalat na pictures na mga videos niya na nagmumukbang siya na meron siyang mga pasa. So meron nag-encourage kay Chuyang na gumawa siya or ng hakbang upang kasuhan niya itong kanyang boyfriend para makuha niya yung fair na share niya sa kanyang kita kasi siya naman yung naghihirap. CEO kasi itong boyfriend niya na nagmamanage sa kanya at meron din silang mga staff. Yung mga staff nila nakakaranas din ng pang-aabuso mula sa kanyang ex-boyfriend. Kaya naman na sila itong nabigay ng courage or nag-inganyo kay Chuyang na magkaso na para matigil na itong pang-aabuso sa kanya dahil naawa sila sa kanya. So, yung unang kaso nga is about sharing, yung share niya sa kanyang kita at saka nagkaso ulit siya 2 beses tungkol naman ito sa pang-aabuso. So, dahil siguro napagtanto ng ex-boyfriend niya na medyo tumatapang na siya at wala siyang laban. So, nag-suicide barabu. Basta, yung kanyang boyfriend gano'n. So, ayun, dahil doon na-dismiss na yung kaso, case closed na. Tapos, napabalita na ito nga isa sa mga YouTuber na nagbo-blackmail sa kanya para perahan siya, humingi siya kanya ng tawad at nangako siya na ibabalik daw niya kay Chuyang yung mga kinuha niyang pera. Grabe, ganito pa lang sa Korea, hindi mo akalain. Talaga maniniwalaan talaga ako na sa Korea talaga maraming bully. Kasi ako nababalitaan sa Korea na yung mga sikat doon, yan, nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng suicide, dahil yung mga tao doon, sila mismo nag-encourage sa mga tao, sila mismo yung nagbubuli sa mga stars nila, sa mga, dapat matigil na itong pang-aabuso sa mga ganito, kasi kawawa naman sila guys. So, ang trauma sa kay Chuyang, panghabang buhay, hindi na yan mawawala. Hindi matutumbasan at mababayaran ng pera ang masasamang nangyari sa buhay niya. Talagang sobrang grabe ang nangyari kay Chuyang. So, justice for Chuyang talaga yung sinisigaw ng mga fans niya ngayon. Kaya yun ang dahilan kung bakit nag-live si Chuyang para matigil na yung pag-blackmail sa kanya. Unahan niya na yung mga tao na nag-blackmail sa kanya para matigil na kasi sobrang sa araw-araw na ginawa ng Diyos na nabubuhay si Chuyang, humihinga si Chuyang. Yun ang laging nasa isip niya, nag-aalala siya na baka biglang may lumabas na video niya o kaya sa Korea pa naman kasi napaka conservative. So kung may mga ganyan ka, talagang grabe yung gagawin pang mabash ng mga tao. Grabe kasi mabash yung mga tao doon. So, sana sa pag-expose ni Chuyang ng issue niya na ito ay sana gumaan na yung loob niya at makatulog siya ng maayos. Kita mo na for how many years hindi siya makatulog ng maayos. Twice a day pala siya sinasaktan ng kanyang boyfriend, baka higit pa doon. May mga putok siya sa labi, may mga sugat siya sa kamay, braso, nagva-violet yung kanyang mga braso, binti, yung ganun. So grabe talaga yung pag-aapos. So siguro hindi lang physical, verbal pa. So ayun, so yun lang.